So yan na mga ka-business, mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning po. At yun nga po no, yung naging live natin na kagabi patungkol nga doon sa nagkausap na kami ni Intoy at naging maayos na ang lahat. Ngayon po, maraming nag-message sa akin ang haba daw. Naiinip daw po sila, hindi nila natatapos yung ating live. So hindi nila na laman yung talagang pinaka nilalaman ng ating live ngayon o yung video na yun. So minabuti ko po mga ka-business namin minamahal na paiksiin. So kinat ko yung parte na kung saan ay mayroong mga pasakali pa no pag entertain sa ating mga viewer. Nirekta ko na po dito doon sa parte na nagpahayag na po ako at isinalaysay ko na yung kung paano yung naging pag-uusap namin ni Intoy. So yun na panoorin po natin at doon sa mga nainip, pasensya na po mga ka-business namin minamahala. So ito yung para sa inyo po, pinaiksi po ito mga ka-business namin minamahal para lahat ay makaalam. Business ay naglaganap. Grabe, lamig yung boses. Maraming taong natutulungan. Pagpalain ng may kapal sa bawat araw na daan. Wala kayo, wala kamay. Business na business. Pamarin Steven, mahal kayo ng marami. Ang buwan ay walang mapansinan. Yung gawin yung natagpuan. Paparin Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aaral. Ang aral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Alright, come on everybody! Let's go! Business, business. Paparin Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwan ay walang mapagsimlan. Nung gabi yung natagpuan.
magbabago. Alright, come on. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Na noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo at tulong. Mga pagtulong, panalangin na sana'y hindi kayo magbabago. Wow, grabe. Panalangin na sana'y hindi kayo magbabago. Bravo, bravo. Yes. Po, mga kabisnes. Bravo daw, sabi ni Bravo. Boong. Maraming salamat kay Boong. Thank you so much. At yung bukas palad. Bukas palad. Kung okay lang kayo, Boong. Okay, bukas palad. Lulubos-lubusin ko na. Ako na magre-request para naman doon sa akin mo. So yun po, bago simulan si Kuya po ngayon, bukas palad. Salamat po sa nagpakulay kay Papa Jake TV 1723. Papa? Jake TV po. Papa Jake TV. Thank you so much po, Papa Jake TV. Yun, thank you so much po. Pakulay po siya. Maraming salamat. Saudi Riyal. Ulit po kayo. Okay. Right. Maraming salamat po. Okay, ito po yung bukas palad natin, mga kabisnes namin minamahal. So, itong bukas palad ay isa sa paboritong kanta ni Ito yan. Okay. Yes. Bukas palad. Sana maalala niya. Kami naglalakad, Grabe yan. pinag-ulan, naghanap kami ng matutulungan. Hindi namayan, hindi nabisagan, kabisnis din mapagod man, masayang kalooban. Mayroon kaming natatanaw sa kabundukan, aming pinuntahan at nasaksihan, kaawawang kalagayan nating mga kababayan. Labis ang buwan, kami kanilang nakita, o anong buwan naman aming nadarama. Nalimutan ka. Kuya, relax. Wala to na ako, kuya. Hila. Kaya. Labis ang buwan, kami kanila nakikita, o anong buwan naman namin nadarama. Toy, grabe naman, Toy. Hindi ko makalimutan yung mga pinagdaanan natin.
Mga kabis, Mabilis lang itagrat na rin. ayun, pasensya na po mga kabisnes yung mga awitin na yan kasi ay ano yan eh, maraming mga istorya, no? Na kami-kami lang ang nakakaalam. Yung iba hindi na isasama sa vlog, pero yung iba naman ay may pagkakataon po na i-share namin sa inyo. Yan, kasama namin dyan si Intoy, mga ka-business. At si Intoy ay walang pagtatalo na isa sa mahusay, mataas na uri, no? Ng pagiging katuwang namin sa pagkakawang gawa. At lalo na noong kasagsagan ng ating pagtulong noong malakas pa, no, ang ating kakayahan, yung ating YouTube channel pagdating sa yun nga po, alam niyo na yun. So alam ko na hindi rin makakalimutan ito yung bago. Lagi na kinakanta dito. Hindi makakalimutan ito yan. Nalulungkot lang ako, mga ka-business namin minamahal. Sabi ko nga, bakit kaya ganun? Ang buhay, ano? Bagaman ako ay nasa gustong gulang na rin naman at nagkakaedad na nga kung tutuusin. Pero pagdating sa tinatawag na karanasan, ay meron at meron ka pa rin panibago. Laging matutuklasan at magsisilbing panibagong kaalaman na naman para mas lalo mo pang mapag-igihan at mapag-ingatan yung hinaharap mga ka-business. Masakit lang kasi tama yung sabi ng marami na yung experience ang isa sa pinaka masakit na pagtuklas ng kaalaman. Yan, no? Parang ganun, pasensya na, hindi ko man talagang madirekta ng bigkas. Mga ka-business, naming minamahal, pasensya na po kayo, nag-aantay-antay lang ako ng mga kasama pa natin. No, halika rito, no? Oh, sorry. May sasabihin ka ba? Hangalat ka? O, sige ka na makakita. Ayan. Ayan. Gusto mo dyan sa cellphone, ayaw mo yung tayo. Nakita ko yung noon ni Christian. Ayan, mga business. Ano po, tuloy ko lang. Si Intoy kasi, totoong mahal namin yan. Hindi lang basta mahal. Mahal na mahal ni Kuya at ni Ate yan. Pati yan si Nita. Daman kasi, sabi ko nga, hindi natin hawak at hindi natin kontrolado ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. No? Pero ang sa akin lang, nagpapakatotoo lang ako, mga ka-business namin minamahal. Totoong mahal namin yan, si Intoy at saka si Nita. Lahat naman kayo eh. Diba? Lahat kayo. Wala kaming binubukod tangi, nga lang kasi nagkakataon, may mga pagkakataon na hindi lubos din namin maisip ni mama ka-business kung bakit nagkakaroon ng silusan. Di ba? Wala naman dapat kompetensya eh. No? Pero hindi maisasantabi na talagang may ganun.
Di ba? Hipokrito tayo kung hindi natin naaminin yun. Talagang may ganoon. Ngayon po, mga kabisnes namin minamahal, kanina, ay ito na yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mabibigla. Sabihin ko, naisilan itong live natin, mga kabisnes. Pasensya na kayo kanina, nagantay lang po kasi ako ng karagdagang mga viewers natin. No? Kaya merong mga pasakali, ano po, mga kabisnes. Kanina, ay tinawagan ko siya, si Intoy, mga kabisnes namin minamahal. At hindi niya nasagot. Ano po, hindi niya nasagot. Kung di ako nagkakamali, ay maraming beses ako nag-miss call, mga kabisnes. Anong dahilan? Para siyempre, kausapin siya ng sa pamamagitan ng messenger, ano? Bagaman hindi personal, pero at least mukhaan na rin. Ano po, mga kabisnes namin minamahal. Hindi niya nasagot. Tapos, nalungkot ako. Kasi iniisip ko, ay baka ayaw niya sagutin yung aking tawag. Pero mamaya-maya ay merong pumasok na message sa cellphone ko. Chat galing kay Intoy. Ang sabi niya sa akin, bakit? Pasensya na yan, hindi ko nasagot kasi merong sakit si Kenzo, nilagnat. Ano po? Tapos ako naman, siyempre, nakita ko yung sagot niya, dali-dali rin akong nag-reply. Sabi ko, painumin mo kaagad ng gamot para si Tamol yung pambata. Tapos, sabi ko, tawag ako, Toy, pakisagot mo. Tapos, hindi, tinry ko ulit na magpa-ring, no? At, gano'n na naman. So, siyempre ako, bilang kuya, nakakabog ba yung dibdib ko? Kasi, bakit ayaw niya lang sagutin? Makikipag-usap lang naman ako. Tapos, tinry ko ulit. Ayun, sumagot na. At nagkausap kami ni Intoy. Ayun, ito yung mga naging usapan namin, mga ka-business. Unang-una, ay siyempre, doon yung kumustahan. At pagkatapos noon, ay sinabi ko sa kanya na napanood ko yung kanyang vlog. No? Pinanood namin ni Boss Dave, ni Papa Dings, ni Mama ka-business, at saka ako. No? At nag-usap-usap na rin kami, apat, hindi kasama si Budang, pagkatapos namin panoorin yung kanyang vlog. Ngayon, sabi ko sa kanya, Toy, batay sa yung mga sinabi doon, inamin mo na totoong na-disgrasya mo si Papa Dins. At naiintindihan kita dahil nga sa hindi naman, wala naman may gusto disgrasya nga diba? At salamat na lang sa Panginoon Diyos kasi nga ay walang nangyaring masama. Ibig sabihin ay hindi naman gaano nasaktan si Papa Des. At nakabalik na ligtas at buhay yung aking anak. Nga lang kasi, once na sinabi kasi yung disgrasya, andun yung katotohanan na talagang mabibingit sa alanganin ng buhay mo, disgrasya nga Di ba? Nagkataon lang na maaaring depende sa damage, no? Hindi masyado o masyado, pero andun pa rin yung katotohanan na yan talaga, disgrasya. Pwedeng kumitil yan sa buhay ng tao. Ano po mga ka-business? At
Toy, kinausap ko si Papa Dins, sabi ko sa kanya. Kinausap ko siya at ang sabi sa akin ni Papa Dins, oo, totoo yun pa. May bilin ako kay Intoy na ako na lang ang magsasabi sa inyo ni Mama. Ngayon, itong si Kel, si Papa Dins, totoong nangamba. Nag-alala kung paano niya ipaparating sa amin. Nagkaroon ng leak. Yung kanilang, itong mga, hindi ka kasama na Kuya Buk, no? Yan, si Stone, ito. Lihim nila yan Nila Papa Dins, itong mga ito. Dahil nga ang gusto ni Papa Dins, maihanay niya ng maayos yung kanyang magiging pagpapaliwanag sa amin ni Mama. Para hindi naman ganun kabigat yung dating. Ang problema, nagkaroon ng leak. Nalaman niya yung Mama ka-business, nalaman ko. So, medyo, andun yung pagkabigla. Ano po mga ka-business, at yun na nga lang, pasalamat na nga lang at maliban doon sa ganoong pangyari, wala na, buhay yung anak mo, di ba? At sabi ko, Toy, naiintindihan kita na. At sinabi na sa akin ni Papa Dins na totoong meron kang bilin. Kaya lang kasi naunahan siya sa circumstances, yung ang pagkakataon. Nagkaroon na ng usap-usapan Di ba? So wala na, hindi na kumbaga at least na maipaliwanag niya na pati si Intoy, huwag mo yung pang pagagalitan kasi ako ang may desisyon. Yung hanay na gagawin niya kung paano niya ipaparating sa amin na wala yun. Ang nangyari ay yung normal na reaksyon ng isang tatay at ng isang nanay. Kaya ito ngayon, hindi naman alam ni Papa Dins na yung pagkakataon na yun ay magla-live ako. Diba? At nabanggit ko nga rin sa bandang hulihan, no? Sa bandang hulihan, na ayun nga, si Papa Dins ay na-disgrasya ni Intoy at medyo questionable sa akin kung bakit hindi siya nagpaparating sa akin si Intoy. Kasi nga, nasanay ako na anumang konting alimos-limos yan, si Intoy magre-report sa akin yan. Magpaparating yan mga ka-business. Doon ko palang nalaman yung dahilan kung bakit hindi parating si Intoy sa akin o kay Mama ka-business, no? Which is, yun naman talaga din ang tama. At napanood ko nga yung vlog ni Intoy, ang sabi niya doon sa vlog niya, kung ako lang ay hindi pinagsabihan ni Papa Dins, baka nung gabi pa lang na yun, naiparating ko na sa iyo yung nangyari. Kilala ko si Intoy, mga ka-business. Doon sa naging pahayag niya itong huling vlog niya, ay ramdam ko yun, mga ka-business namin minamahal. No? Ramdam ko yun, natotoo yung kanyang sinasabi. At kinonfirma naman sa akin ni Papa Dins At humingi nga siya ng paumanhin kasi nga hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob kaagad. Kasi nga pagbabawalan ng magmotor, parang katulad din kay Intoy, di ba? Sabi niya nga, Kuya, pasensya na, ngayon lang ako nagkaroon din ng lakas ng loob para sabihin sa inyo na hindi na ako, siguro hanggang dito na lang, ang pagiging kagwang ko, no? Yung kanyang binasa ko sa inyo, mga ka-business. Kumbaga, naintindihan ko rin naman si Papa Dins kasi hindi rin naman madali kung ikaw ang nasa posisyon ni Papa Dins Di ba? So, sa maliit sabi, mga ka-business, ay kulang sa komunikasyon. Ano po? Tapos yun, napag-usapan din namin yung tungkol doon sa bakit binabanggit ko na 5 na lang yung aking kagwang doon sa mga tour, ay ipiniliwanag ko rin po sa kanya na hindi yun sinasabi dahil 5 na lang talaga ang kagwang ko. No? Kundi sinasabi ko yun, 5 ang kagwang ko sa pagkakataon na yun. Kasi 5 naman talaga. 5. Wala nga si Bong nun O, di ba, mga ka-business, wala si Bong. Wala si Bugi. Yung iba pang kagwang, no? Wala rin. So yung tinutukoy ko rin doon sa pagkakataon na yun. Ngayon, sinabi niya rin sa akin na sumama nga yung loob niya ron, sabi ko, naintindihan kita. Kasi
inilagay ko rin yung sarili ko sa sitwasyon mo. Kung halimbawa ako si Intoy at ikaw si ka-business at marinig mo nga yung ganoon, ay maaaring parehas tayo na masasaling yung damdamin. No? Pero sabi ko sa kanya, hindi ko sinasadya yun. No? Hindi ko sinasadya yun. At naging maayos naman yung aming mga naging pag-uusap, mga ka-business. At naging maliwanag ang lahat, naayos. At nagkaunawaan kami ni Intoy sa bagay niya, yung mga nagiging komento ng mga viewers, viewers. So, ngayon, ganito, sabi ko sa kanya, Toy, pwede ba akong mag-vlog na ka-video call kita? Sabi ko sa kanya, ganon. Tapos sabi niya, Kuya, pasensya na kasi, kailangan kong bumili ng gamot, sabi niya. Tatanungin ko rin si Nika, sabi niya ganon. Tapos sabi ko, sige, antayin ko yung message mo. Tapos, eto na. Ito na yung sinasabi ko. Matagal hindi siya nag-message, pero nag-message. Oo. At ang sabi niya ay, Kuya, dapat pala, inano ko sa cellphone ko. Pwede bang yun, no? Para basahin ko. Alin po? Sa cellphone. Yung sa messenger. Gamit ko kasi. Opo, nandun. Dito din wala. Ha? Di ba nakalagay? Wala. Sa akin lang yun. Kami dalawa lang nag-usap. Wala si ate mo, wala lahat. Kami dalawa, hindi nyo nga alam yun eh. Di ba? Na nag-usap kami ni Intoy sa taas. So ngayon, anyway, mga ka-business namin minamahal, ang sabi niya, Kuya, kahit na hindi na siguro, total, ang importante naman sa akin ay nagkausap na tayo. At okay na tayo, sabi niya ganoon. Tapos, ikaw nang bahala na parating sa mga viewers sa channel mo. At ganun din naman ako sa channel ko. Diba? So, sabi ko sa kanya, okay. Mag-iingat kayo palagi dyan. Maganda sana kung mabasa ko eh. Kasi yung pagkakahanay ng mga pangungusap eh. Anyway, gusto ko kasi maramdaman yung mga ka-business, yung naging pag-uusap namin eh. Malaking puntos kasi yon. Ngayon, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, okay, mag-iingat kayo palagi dyan. Huwag kang magpapadala sa mga bashers at sa mga patutsada. Basta tandaan mo, ikaw pa rin ang Intoy ni Kuya. At si Nika, sabi ko, at si Nika. Mahal na mahal namin kayo ni ate mo. Miss na namin kayo. I love you na. Tapos, yun ang aking sinend sa kanya. Tapos, ayun Toy, kung nanonood ka na hindi ko alam kung nakabili ka na ng gamot. Sana nakabili ka na ng gamot, ha? Painumin mo kagad ng gamot yung mag-iina mo. At mga ka-business, gusto ko lang iwanan sa inyo, no? Ang nangyaring ito ay harapin natin yung katotohanan, komunikasyon. Komunikasyon ang naging problema, no? Wala tayong sinisisi rito. Sa side ko, may naging pagkukulang. Sa side ni Intoy ay ganun din naman kasi nalimitahan din yung kanyang yung sinasabi niyang kinukumusta niya kami at sinisend niya raw kay Papaya o kay Papa Dins. Okay naman yun.
Pero, syempre, iba pa rin yung sa kanya manggaling na tayo, no? Pasensya ka na, rekta sa amin. Para kami ni ate mo, syempre, nagkakaedad na rin tayo. Yung mga ganyang bagay ay sensitibo na rin. Kumbaga, hindi na yata ko naalala. Parang gano'n, no? Ngayon, same thing din naman pala sa kanya. Kaya lagi ko sinasabi, hindi marapat na yung iniisip mo at saka nararamdaman mo ay huwag mong akalain na ganun din ang kanyang iniisip at nararamdaman na iaasa mo na alam niya naman yun eh. Huwag ganun. Kaya dapat i-voice out mo, ipapaalam mo pa rin. So yun lang naman sa akin mga ka-business namin minamahal at salamat ng marami sa ating Panginoon Diyos at maayos na ang lahat at sabi ko pa pala sa kanya mga ka-business, buti naalala ko, Toy, kung maaari sana, huwag mong tanggalin yung kagwang. Kasi, napakasakit sa amin noon ni ate mo. Nagpakatotoo lang ako ron, Kuya Bob. Kasi totoo napakasakit noon kahit sino sa inyo. Magtanggal kayo ng pagiging kagwang nyo. Parang pinatay nyo na kami. Kasi ano ko yun eh. Ikaw ang tayo niya eh. Diba? Kagwang ko kayo eh. Diba? Hindi ko man pinahalata. Hindi ko man pinahalata doon sa live. Habang binabasa ko yung mensahe niya na hanggang dito na lang kuya yung magiging kagwang. Durog na durog yung puso niya. At si ate niyo, hindi nakapagsalita yun, hindi dahil sa nagsusungit siya. Hindi niya kayang magsalita, mga ka-business. Alam niyo, kung gaano kalapit yung mag-asawang yan, si Nika at saka si Intoy kay mama ka-business. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos kasi andyan yung gabay niya, patnubay niya, hindi niya ipinahintulot ang lahat na mawasak na lang, ng ganun-ganun na lang. Ano po? Mga ka-business, paalala sa mga mahal natin sa buhay, komunikasyon, maging open tayo sa isa't isa. Itong aming karanasan, magsilbing aral ito. Kasi lugi tayo parehas pagka nabiktima tayo ng ganito pagkakataon. Lugi tayo parehas. Walang panalo dyan. Wala nang kailangan pang sisihin, hindi na natin kailangan magturuan. Ang importante, si Intoy ay naayos na natin. Toy, totoo yung sinabi ko sa Toy, mahal na mahal ka namin ni ate mo. Si Kenzo, ingatan mo yung bata, Toy, ha? Si Nika, ganoon din, mag-ingat kayo dyan. At yun lang ang pakiusap ko, Toy. Totoo yun. Huwag mong aalisin yung kagwang sa iyo. Kasi, Toy, pagdating ng araw na maging matagumpay ka na, at yun naman ang aming pag-asa ni ate mo, kahit saan mo gusto manirahan, walang problema sa amin ni ate mo. Yun lang ang matitira sa amin. Pagka wala na kami ni ate mo, yung pagiging kagwang nyo, alam nyo kung paano pinagsikapan yan. Alam nyo kung ano ang importansya niyan sa akin kapag sinabi kong kagwang ko yan. Salamat sa iyo, Pangunawa Toy, at sabi ko rin po sa kanya, mga ka-business, humihingi ako ng paumanhin Toy in behalf sa buong, sa lahat-lahat na, no, ng paumanhin sa kay Nika, no, sa pamilya ni Nika. Sabi ko, humingi ako ng paumanhin, miskomunikasyon, at sana kako, huwag na tayong pumayag na madali pa tayo ulit ng ganito. No, kung tutusin, simple lang, pero ang bigat ng resulta, mga ka-business. Ayun, may gusto kayong sabihin bago ko tapusin tong live. At masaya lang ako mga ka-business, bagaman na iiyak ako, masaya lang ako. Kasi hindi nagpabaya ang Panginoon
Na, kasi yun naman ang gusto niya eh. Ang gusto ng Diyos ay buo, sama-sama, nagkakaisa. Ayaw niya nung nagkakabahagi, no? Mga ka-business. At yung patungkol naman kila Junjun at sa iba pa, maaaring tinatanong niyo po, huwag kayo mag-alala kasi siguro po po natin maglagay ko po natin siguro na kung ano po natin si mama ka-business. O, dito ka ma. Si mama ka-business. Ano ba yung sinasabi ko? Ano yung, saan ako natapos? Sa kay Junjun. Ayun, patungkol kay Junjun, yung mga na-obserbahan niyo po sa kanya, huwag kayong mag-alala mga ka-business kasi iaayos natin yan. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, mga ka-business namin minamahal bago magsalita si Mama, ay iwas tayo doon sa mga komento na mas lalong makakaliyab ng sunog, no? Imbis na papatayin, lalo pang binuhusan ng gasolina o lalo pang ginatungan. Ano po, maging lesson ito, hindi lang sa amin o sa inyo na sa lahat na po, no, makakapanood sa pamilya, sakto sa pamilya. Ang totoo, komunikasyon talaga nagkukulang kaya merong hindi pagkakaintindihan. No po, mga ka-business. Yan, yung patungkol kay yung mga na-obserbahan nyo, kay Junjun, etc. Huwag kayo mag-alala, hindi naman baliwala sa akin. Papausapin natin, ayos natin ang lahat. No? Mga ka-business. At gayon din naman sa akin, yung inyong mga obserbasyon na hindi maganda, ay nakahanda naman kami baguhin yan. Ano po, para sa ikabubuti. So yun, si Mama ka-business, bago tayo siguro tapusin yung live kung meron kang gustong iparating. Okay? Ayun, magandang gabi po sa ating mga ka-business na nandyan po nanonood. Ngayon, Toy, Nika, unang-una sa lahat. Ayoko sanang magsalita no? Pero alam niyo naman kung ano ang turing namin sa inyo yung iba. Papa, ako, mga anak ko. Una-una, Toy, hindi ka namin tinanggal bilang kagawang. Wala kami tinatanggal, natanggal. Kahit sino pa noon pa hanggang ngayon. Una-una, Toy, sobrang sakit din yung nangyari na yun. Na before birthday ni Papa, ay ikaw ay nagpahayag na ayaw mo ng kagawang. Hindi ko lang pinahalata sa kanya dahil kinabukasan ay birthday na niya. Wala akong sinabi. Kahit sa mga anak ko, kahit sa kanila. Na si ate ay sobrang sakit. Na ikaw ay magpapahayag na hindi ka nakagawa. Dahil wala naman kami pinahayag, di ba? Sana man lang, Toy, bago ka nagsalita, nag-message sa before birthday ni Kuya, nag-message ka sa akin. Kaya dalawa ni Nika, ako, kung ayaw mo sa akin, kay Papa Dins. Ang dami mong i-message at bibigyan ng message na totoo ba yung narinig mo sa vlog? O totoo ba ang mga nagko-comment sa vlog? Toy, ilang beses namin sa inyo sinasabi na kung gaano namin kayo kamahal noon at hanggang ngayon. Hindi namin kayo iiwan. Pero bakit si Kuya na ganun lang ang nasabi sa vlog na walang kaliwanagan? Ngayon, yun ang ire-regalo mo na. Para sa akin, Toy, pinaniwanag na sa iyo ni Papa. Ngayon, okay na sa akin yun, Toy. Wala nang problema. Pati si Papa din, si Boss Dave. Paliwanag na lahat. Sana sa inyo din ni Nika.
Mika, alam mo yan, kung gano'n ko kayong kamahal. Lalo na si Kenzo. Sakit nga daw. Sakit daw si Hindi lang Kenzo. ako kumikibo sa kanila. Kasi ayaw ko, madagdag pa yung pressure ng mga anak ko. Na, tama nga. Sana na, huwag kayong magpadala sa mga bad comments. Yes. Sa amin kayo maniwala. Kasi hindi nyo naman sila nakikita eh. Hindi nyo naman sila kilala, di ba? Sino ba ang nakakakilala? Di ba ikaw, Intoy? Una, na pinagtiwalaan namin. Alam mo yan, noon pa. Eh sana kung ano man yung nabasa yung bad comments, huwag kayo makinig. Kay ate at kuya, kayo makinig. Hanggat hindi nyo pa nakakausap si ate, si kuya, huwag kayong magpapahayag ng end of the world. Parang end of the world na sa inyo. Sobrang sakit yun sa amin. Ngayon, mga ka-business, maliwanag. Nagkausap daw sila ni Victor kanina kasi wala po kami kanina. Si Papa Dins po ngayon, wala po. Baka may naghahanap po, bakit wala sila dito. Papa Dins po ay nagsundo kay Jam. Okay. Ganun din si Boss Dave nagsundo naman kay Jan sa work. Kaya wala po sila dito. Si Bay Papay at saka Junjun. Tama yun, no? Baka kung ano isipin ng ating mga mahal na viewers, bakit tayo lang yun nandito. Si Ate Mengge ay nandito kanina at siyempre ano oras na kailangan niya rin kasi kasuin yung pamilya niya doon sa Falcon. Paalam na po. Tapos si Ding, ayun, dumating na. Inasikaso naman si Boy kasi umiyak kanina. Si Josa naman ay asan? Andun ba nag-set po si cellphone. si Kayla. Wala. Okay. Ngayon, si Junjun at si Bay kanina, ngayon ay nagsaba po sila. So wala sila ngayon. Kaya alam ko na yung mga anak ko ay nanonood. Alam ko yan, kahit man nasaan sila ngayon. Ngayon, ano pa? So, yun okay na ako. Masaya na yung puso ko, payapa na yung isip at damdamin ko. Ganon din naman yung si Intoy, klaro naman yung aming naging conversation. Kuya, ang mahalaga sa akin ay nagkausap tayo. Yun ang kanyang naging pahayag. Sana nung una pa. Okay na yan, okay na yan. No, okay na yan. Tapos ngayon, ano ba yun? Ito, bago tayo magtapos mga ka-business namin minamahal, pwede ba kaming maglambing sa mga talagang nagmamahal na totoo sa kabuuan ng ka-business family? Siyempre kasama dyan sila Intoy, no? Sa lahat ng aking mga kagwang. Yung mga nagkukomento ng nagbubuyo ba? Oo, yun nga eh. No, nag-create ng kung ano-anong sinasabi. Tapos, pagka nabasa ng aking mga kagwang at saka mga M's, ay hindi may iwasan na sila ay masaling. No? Pwede bang yun ang inyong punteryahin mga ka-business? Kung hindi naman po kalalabisan na, pakisawata rin sa pamamagitan din ng inyong komento. Yung bang nakikreate ng pagkasira, yung po mga ka-business namin minamahal, na imbis na magsilbing, yung bang magpaalala, walang problema sa paalala eh. Ka-business, ikaw ay nakikita kung mayroong mali, kasi dapat ganito ang tama. So, yun, okay yun, no? Pero yung mga nagsasabi na katulad niyan, di ba maliwanag naman na si Intoy ay walang plano na mag-stay roon. Pero na-trigger ng na-trigger, no? At tawag nito, yung bang na-anuhan sa comment section, no? Yung bang, tama yan. Tama na. Kasi tama roon na. Doon sila tumira, keso daw dito nag-uupahan. Oo. Huwag niyo pong diktahan ng mga ganun yung mga tao. Kasi hindi niyo naman din po alam ang sitwasyon eh. So, huwag niyo po silang i-trigger na Magalit. magalit sa amin, Oo. magtampo sa amin. Huwag naman po. Kasi kayo naman ang lumagay sa amin. Magpalit po tayo, sinasabi nga lagi ni Libong, magpalit po tayo ng sitwasyon. Gabo? Dapat yun, papayo. Payo kayo mga ka-business.
Kasi po, sa ganoong paraan, pagkatotoong pagmamahal at malasakit, tayo, advice, yung inyong ginawa, ay tiyak yun hindi makakasakit at makakasaling ng damdamin yun, mga ka-business namin minamahal. Saka ito pa po mga ka-business. Wag po kayo manisi ng tao. Huwag niyo sisihin si ganito, si ganon, si Jumdo, si Bay, ganito. Wag po. Wag. Huwag niyo pong sirain yung samahan po namin. Kaya sa tuloy Vice versa, no? Vice versa, sila Intoy at Nika. Nagko-compare. Oo, huwag yung pagkumparahin. Huwag kayo Oo, mag-compare. kasi kami ni Mama Ka-Business, hirap na nga kami nga manatiling maayos, di ba? Mga ka-business, tapos yung iba naman, yun naman, hindi natin yan masasabing 100% mawawala yan. Ngayon, ang aking pakiusap, doon talagang sa nagmamahal sa atin, baka pwede maglambing, yung mga ganong klaseng komento, bakbakanin nyo. Kumbaga tulungan nyo kami para mawala na yung ganyan. O hindi kaya malimitahan man lang, mabawasan. Ano po, yun lang naman ang aking mga ka-business namin minamahal. So yun, Toy, mag-ingat kayo dyan, ha. Binalik na kita ulit sa GC natin. Nandiyan ka na si GC. Yung binati ka na ng mga bata ni Papa Deans. Hindi ko alam kung sino pa yung ibang bumati. Pasensya na kayo mga ka-business yung cellphone na gamit ko sa pagla-live. Ayan, o. Tsaka Toy, dyan, sa GC, mag-send ka din naman, Toy. Ha? Sagot ka, mag-send ka. Kahit nung paman, Toy, nung doon pa kayo sa probinsya, di ba, sa GC. Sagot kayo na nakita nyo yung message. Sagot lang. Thumbs up or heart. At least alam namin nandiyan kayo sa GC. Nakikita nyo yung message ng buong team. Oo, tama naman. Kasi hindi naman yun, nabanggit mo kasi doon na hindi ka mahilig o hindi ka sanay na mag-ano sa mga ganyan. Intindihan naman namin yun. Pero baka po pwede sa mga ganitong sitwasyon, lalo na magkalayo tayo, ay gawin mo ha, na maging yung bang magbasa. Ngayon naman, kung ayaw mo naman sa GC, sa personal. Personal na. Sa personal. Oo. Papa, Sa personal personal. mo na lang na, kuya, ganito. Parating mo sa akin. At wala ka pang sinabi sa akin, Toy, na hindi ko pinaniniwalaan. Alam mo yan, no? Wala pa akong natandaan na sinabi mo sa akin. Basta nagkausap lang tayo na hindi ko pinaniniwalaan. Ngayon nga, pinaniniwalaan kita eh. Bakit? Ramdam ko naman na totoo yung sinasabi mo. At ayun, God bless sa ating lahat mga ka-business, sa Diyos ang lahat ng kapurihan, no? Palakpakan naman natin yung sitwasyon na ito. Ito mga kagwang, marami masasabi. O mga kagwang, baka meron kayong gustong sabihin sa inyo, go ahead. Ayun, yung sa akin lang, sa mga viewers, yun gaya mo po sinabi ni Kuya, ay yun, bawasan niyo po yung na comment para lang po watak-watak o magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pero alam namin na Toy, na matalino ka at alam mo yun alam mo naman at kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilala ka namin. Alam namin na talagang nasa amin ka pa rin. Yung puso mo nasa amin pa rin. Nadala ka lang naman sa mga nababasa mo, sa sitwasyon. Saka sa nababasa, tama. Yan, tama. Sa mga nababasa mo, nadala ka lang dyan. Ang pinaka-importante, siguro pasensya ka na, huwag mo na ipaliwanag yan. Pinaliwanag ko na yan. ingatan mo siya yung kino mo. Yan, Ito lang. salamat. Dali lang nga to. Ay, alam ko na yung sinabi. May nagtatanong. Liwanagin mo lang pa. Ang ibig ba daw sabihin, matanong lang daw niya. May nagsumbong daw ba sa pagkaka-aksidente? Papa Deans, wala po. Actually po, wala pong nagsumbong. Bakit po namin nalaman? Ang cellphone po ni Papa Deans ay pinabasa sa akin dahil meron silang conversation ni Ma'am D dahil magbabakasyon nga tayo, di ba, sa Cavite. Yes. Ngayon, si Papa Deans, kachat niya po ang Ma'am D. Actually, meron doon silang conversation na silang nag-uusap about doon. So, nabasa ko lang. Hindi, ako na doon. Hindi wala si Ma'am D. Kumbaga, wala pong nagsumbong. Mismo lang po doon na nabasa ko sa cellphone ni
Papa Dins. Sa cellphone po ni Papa Dins. Doon ko lang po nalaman. Tapos nalaman ko na. Doon na po nalaman. Wala pong nagsumbong, walang nagsabi. Tapos yung mismong pagkakataon na yan, hindi ko alam kung yung din yung pagkakataon na yan. Yun naman yung nag-live ako. Na binanggit ko nga yung tungkol sa bagay na yun, di ba? Okay na yun? Ayos na yan? At panatag na ang lahat. Ayan, nagkaintindihan na at sana po tigilan na yung bawat toy para walang yung nagkaka-miscommunication, tawag, message ang pinakamahalaga. Kailangan yan na, kailangan talaga yan. Kailangan yan. Huwag tayong makinig sa mga comment section, huwag tayong makinig sa mga dikta ng iba na alam mo namang magkakaroon tayo ng pagkakawatak-watak. Alam naman natin yung tama at mali eh. Doon tayo sa tamang landas, so tayong lumihis. Okay lang. So, okay na, no? Ikaw? Sa akin, yun, basta toy, ganun pa rin ang tulad nung mga sinabi ko sa'yo nung unang dating ko dito, ganun pa rin yung pagtingin ko sa'yo at yung respeto. Siyempre, yun, ingat lang kayo dyan at get well soon kay Kenzo at saka kay Nika kasi may sakit kayo. Saka sa mga nagko-comment nga po, yun, ang mahalaga po dito is naging okay na po ang lahat. Okay na si, nagkausap na si Nito at saka si Kuya. So, move forward na po tayo at yung mga komentong hindi maganda po is iwasan na po natin. Para tuloy-tuloy po yung mga ginagawa natin pagtulong sa mga kapwa po. Yun po. Maraming salamat po. Okay na. Ay, si Bong, si Bugnoy. Toy, ingat ka dyan at nandito ka pa rin sa puso namin, mga kanuwang. Alam mo po yun, matagal ang pinagsamahan natin, Brad. So, sa akin, basta, message lang, yan ang pinaka-importante, message lang. At saka sa mga viewers, huwag na po tayong yung bang mga pasaringan, huwag na po, pigilan na po natin yun. Kasi hindi tayo nagbablog para magsira-sira tayo sa bawat isa. Sira, hindi po ganun. Nandun tayo, ang atin, focus tayo para dun sa, yun nga, sa mga taong higit na ngailangan. Doon tayo mag-focus. Hindi po kung ano-ano yung mga pagsasabi natin sa comment section na naglikha tuloy na hindi pagkakaunawaan. Toy, ingat ka. Nika, sa buong pamilya dyan. Ganun lang. Bong, pag na lang hindi pa nagsasalira. Ingat na lang po kayo lahat. Ingat na lang po kayo dyan, dalawa. Tatlo. Ingat lang po sila. Ingat na lang po kayo. Eh, ito naman, no, sinasabi nyo, Huwag na ma. Huwag na natin nag-interview ma. sige, okay lang. Huwag na, tapos na eh. Kasi magkakaroon na naman ako. Ayoko lang kasi namin sinasabi na plastic daw yung mga kagawang. Ay, wag. Wow. Plastic din si Intoy. Huwag na. Kaya, ayan eh. Hindi dapat talaga ni-entertain yan eh. Di ba mga kabisnes no? Ang pangit no? Ayun, sinasabi ko lang doon sa Lisa Rodin. Huwag kayo magsalita ng plastic mga kagawang. Hindi nyo sila kilala. Mula noon nandun kayo. Wala pong plastic sa kanila. Totoong tao po itong mga ito. Yun lang po. Alright. So, yun. God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Always sa lahat. Mga business. Thank you po. Wala nang mag-i-entertain, walang sasagot, ha? Pati si Junjun. Walang sasagot sa mga comment na yan, ha? At napapahamak tayo. Sige na, no? Paki-open. Salamat po, mga ka-business. Love you. God bless po, God bless. Okay na?